since may power sila, may choice sila. May choice silang kumuha ng mga funds at hindi ito gawin at maging makasarili. Dahil kung gagawin nila ang tama, dapat ginawa nila ito para mag-flood control or gumawa ng magagandang daan para mapakita natin sa mga taong bayan ng return ng kanilang mga taxes. Now for the module 3, body and desire, it like showcases na human desire, malaking ini-impluwensya to sa araw-araw natin. Lalo na sa mga gusto natin mangyari, sa mga relationship natin, and sa lahat. So first, desire reveals our internal conflict, kay like problema natin sa sarili, self versus self, man versus man, wherein naguguluhan tayo, parang kinakalaban natin yung sarili natin. And nakikita ito sa Dead Stars ni Alfredo, wherein nahirapan siya mag-choose between two women. And it's about the fantasy and reality, and still nahihirapan siya. So desire shows na tinatry natin escape yung sarili natin dahil desire reflects what we think we're missing, and hindi yung truly na kailangan natin, dahil desire parang gusto natin. So pag may nami-miss out sa isang tao, hahanapin natin sa iba. So yun yung mga experiences din ng maraming tao ngayon sa mga relationship nila. Yung hindi sila fulfilled or hindi nila masyadong in-appreciate yung no-offer ng isang tao, and yung mga pagkukulang nila, hinahanap nila sa iba. Now next, literature humanizes marginalized desires. So sa material na Boys Who Like Boys, it made me reflect na parang sinusuportahan niya yung mga LGBTQ community. Kasi people deserve to be seen. Kahit may desire, when expressed naman, kaya naman without harm. Kasi form of humanity to, na parang gusto natin to, kunwari sa mga dreams natin, gusto natin to, gusto natin yan. Tas gagawin natin lahat para makuha yun. And lastly, for this module, it showcases na parang yung material ni Zita, para tinutulungan niya tayo ma-realize na yung lesson dapat is kahit nawawala yung gusto natin tao sa buhay, and wag natin gagawin yung ibang tao parang rebound para lang bumuti pakiramdam natin or ma-fill out yung gaps sa happiness natin. And all throughout sa module na to, it shows that literature is a considerate one, kasi even the marginalized, yung parang LGBTQ+, na ko-convey nila through literature with no shame and everything. Now, outside the modules, mystery box game. So, na-cover sa course namin to, and it was so fun. I could integrate this with our PR Learn course since we have been studying the effective teaching strategies, and mystery box game is a creative one, and parang nabibring out yung sarili natin lalo na with groups and games. Mas na kaka-adrenaline rush tayo, tapos biglang sasagot, ganon, and teamwork and recalling with teamwork, parang nagre-review kayo ng onte para ready sa susunod na question or whatever. And it shows me na may nilalak pa rin tayo, dahil dun nga sa game namin, madaming di nakasagot, minsan lang nakasagot. So yeah, medyo nagulat din kami na yung iba sobrang dali to the point na mental block ka talaga. And it was so fun. Now, outside the module are further incentives, wherein pipili kami kung saan kami manonood ng play. And napili namin manood sa Binild. So I chose 2 sets. So the first set was on Friday. So that first set,
Nagulat ako dahil ang ganda ng production. And halatang pinaghirapan nila and pinag-ready nila. Especially the sets and the pag namatay ilaw, change venue, change teams. And yeah, and kabisado nila yung mga linya, yung mga actors. I know students sila, kabisado nila. And from there, I was more inclined na sabi ko, bukas Saturday manonood din ako. Sayang, ang ganda. Ang ganda ng pag-acting nila, lalo na ng second day mas naganda na ako sa acting. Although, I didn't like some parts, but it was fun and it was meaningful. Madami tayong matututunan sa mga plays, madami mga messages. Lastly, with the Quezon, I learned a lot na sobrang influential pala ni Quezon to the point na minamanipulate niya yung VP niya, na mapapaisip yung VP niya na hindi niya talagang kaya patumbahin si Quezon. And with this, naisip ko din na magulang si Quezon. Like, every upper hand makukuha niya para paramdam niya sa tao na wala siya magagawa dahil nasa kanya upper hand, gagamitin niya yung weakness, kagaya kay Aguinaldo. So, nanggagamitan sila ng weakness para makuha yung upper hand and hindi lumaban yung other parties. So, ganun pala noon yun. And until na tumanda siya, tumakbo pa rin siya. I mean, nagulat din ako. Kasi madaming facts na hindi ko alam before watching that film, which made me realize na I have to learn a lot pa, especially with Philippine history. GLPH taught me na how to think critically and empathetically. So, what do I mean by this? So, think critically. Dapat critical tayo, lalo na pag on the spot tayo nag-activities and all that. Tapos empathetically, in a way na raramdaman natin yung persona or yung gustong iparating sa atin ng writer or singer, mga ganon. Tapos, yung course na to, nag-connect siya sa imagination ko and sa mga desire ko sa buhay. So, mas lumawak yung imagination ko, critical thinking skills ko, and dapat, never ko makakalimutan maging empathetical. Kasi, through this, malalaman natin yung inner message or parang deep message. So, to listen deeply, isa to sa mga bagay na kailangan, lalo na pag sa mga poems or sa mga songs na kailangan natin talagang pakinggan na mabuti yung mga lyrics para makuha natin yung message, totoong message. Kasi karamihan sa atin nagkakamali sa mga lyrics kahit sa mga simpleng songs. And next, to consider different perspectives. So, sa ganito, especially as a future businessman, I want to build businesses. So, I should consider all perspectives, especially from the customers, from my workers, managers, and my friends and families. Kasi pag hindi natin ko-consider yung perspectives, may mga mamimiss out tayo. Especially in the future, we are voters, and outside Lasal, let's say I would eventually graduate na. And I see myself na, so with the businesses, feel ko makakontribute ako a lot kasi I am inclined with my morals and values, and I am operating under them. And di ko nakakalimutan si God especially. So, yung Jellit PH na to, so, it helps me reflect more and to be aware of the real world. Especially na yung mga makakapangyarihan, yung mga ganun, mga greed, and all that. So, even beyond the LSU, the lessons will stay with me. The learnings, and how I will communicate to people, consider them, and never treat them less. To conclude, JLIT PH was just not about literature. It was like everything that we do in life.
It was about understanding who we are, who we were, and who we can become. So in the modules, it reminded me the richness that we have, not just sa mga beaches or sa mga nature, sa mga ano din pala, sa mga imagination ng mga ancestors natin, especially their stories na namamangha pa rin yung ibang tao and mga foreigners sa atin. And yung nationhood talaga, importante. And also, we shouldn't be hindi dapat tayo na hihiya sa mga vulnerabilities natin dati. Dahil lahat tayo ay nag-go through doon sa mga ups and downs natin sa buhay, which shows our Filipino identity. And yun yung pagiging sarili natin, pakikisama natin. And it shows na yung sa mga materials kung paano tayo na shape ng mga stories and paano sila survive sa mga paniniwala. Now, I thank you for joining me in this long reflection. Alam ko madami ako nasabi pero andyan kayo para manood. Sana yung mga message ko and mga insights ko would help you see literature not as something parang distant or boring, because yun din yung iniisip ko bago ako pumasok sa mga courses na ganito. Especially, I heard from the seniors na inferior yung tingin nila sa Bagsed, which is crazy because may hirap talaga yung mga pinapagawa and it's so meaningful. Madami matututunan. I was culture shocked by it. So, literature is something alive. It makes us alive. Something that touches us and everyone in this society. And it shows who we are. Thank you.